Nagkaroon kayo dyan ng fill in the blanks eh. So kung kayo ay hindi mga ipokrito, ito tanong lang ha, diretsahang tanong, kung kayo ay hindi ipokrito, dapat imbestigahan nyo ito. Hunger for power. It will divide the nation. Hindi ko talaga maintindihan na bakit itong mga congressman natin, ang pinaatupag itong hearing patungkol dito kay, sino ito yung huli? Si Grijaldo. Colonel Grijaldo. Oo, di ba? I mean, hindi naman yun ang immediate na problema. Ito, budget po ito. Apektado po tayong lahat dito. Simula sa pinakamayaman, lalong-lalo na doon sa pinakamahirap, apektado tayo dito. Etong kay Grijaldo, wala namang maaapektuhan. Kayo lang ang maaapektuhan dyan. Kayo-kayo lang eh. So, hindi ko sinasabing wag natin pansinin yun, pero pwede ba isang tabi muna natin? Ako, suggestion ko sa Quadcom, imbestigahan ninyo tong blank space na ito. Nagkaroon kayo dyan ng fill in the blanks eh. So, kung kayo ay hindi mga ipokrito, ito tanong lang ha, diretsahang tanong, kung kayo ay hindi ipokrito, dapat imbestigahan nyo ito. In aid of legislation din. Kasi bakit? Hindi pwedeng nagkakaroon ng ganitong issue na mayroong mga fill in the blanks. Kasi pag kami ganito, pwedeng hindi natin makorek ngayon, mangyayari at mangyayari ngayon. Halimbawa, hindi sumigaw si Ungab, si PRRD at si Atty. Vic, lusot na ito. Di ba? Yes. So, ibig sabihin, may problema to. At kailangan din natin magawa ng batas. Kaya galaw-galaw din, Quadcom. In aid of legislation, patawag nyo si PRRD. Kung gusto nyo, patawag nyo na rin si Martin. Or kung sino man yung nandiyadyaan na member niyang by-scam na yan, talagang scam po yan. So, anuhin natin yan, sana i-prioritize natin yan. Sa lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas, mga kababayan ko, huwag tayong papadala doon sa mga issue na ginagawa nila. Maglalabas sila dyan ng issue kung ano-ano. Baka mamaya may pelikula si Coca-Cola or kung sino-sino dyan. Lahat gagawin nila para malihis tayo. Magbabantay po tayo at hanggat walang naididiin dyan sa fill in the blanks na yan, huwag tayong titigil. Katulad nung ginawa natin dun sa PI. Remember that? Nag-ingay tayo, inaraw-araw natin yan. Anong ginawa nila? Itinigil yung PI. Yan yung sinabi ni PRRD. Huwag niyong pakialaman ang konstitusyon. Yan po ay sa atin. Tumigil sila. Bakit? Maingay kayo. Sabi nga ni Marcos, di ba? Ingay lang yan. So ituloy natin. Tuloy natin yung ingay natin. Hanggat merong mga mabitay diyan. Ako sana yung sangkot diyan sa vice-cam na yan, yan ang mga firing squad, mga partners. Payag ako dyan. Payag. Ako, actually, payag din ako doon sa firing squad. Pero dapat mapatunayan ng husto talaga kung itong tao ba na ito ay nagkasala, ganyan. Yung talagang may matibay na ebidensya na sila talaga gumawa. Pero going back dito sa GAA, Appropriation Act, or dito sa Vice-Cam na pinag-uusapan na isang linggo na, mga kababayan. At syempre, hindi rin tayo titigil na pag-usapan ito hanggat hindi na isasaayos. Dahil tulad ng nasabi ng ating mga partners, tayo po ang apektado dito mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap na Pilipino dito sa ating bansa. Yung sinabi mo, Coach Oli, kanina na iimbestigahan, ako, I doubt it kung sila lang ang nandyan. Hindi nila iimbestigahan yan. Kasi halatang-halata naman na nagkakaroon dito talaga ng sabuatan. At gusto kong magpasalamat kay Congressman Ungab at kay PRRD. Dahil hanggang ngayon, nandun pa rin. Kahit wala na si PRRD sa kanyang posisyon bilang presidente or sa katungkulan sa gobyerno, ay patuloy pa rin siya nagmamanman at nagbabantay sa mga kamalian na gagawin ng mga politiko na nakaupo sa ating gobyerno ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, eto dapat talaga may managot po dito. Dapat mayroong managot, may masampulan para hindi na po maulit ito. Kasi ngayon, nakikita natin, iba-iba na po ang mga sinasabi po nila, hindi po sila nagtutugma-tugma. May kontra, may pabor. So,
nangangahulugan po yan, mga kababayan, na hindi po sila intact. Kumbaga, nagkakagulo na sila. Walang pagkakaisa ang gobyerno natin. Yung mga mambabatas natin, senador, congressman, wala po silang pagkakaisa. Kasi kung mapapansin natin, magkakaiba po sila ng sinasabi. Merong pumapabor, merong hindi pumapabor. May nagsasabing may pirma, may nagsasabing wala. So doon mo makikita, mga kababayan, na tayo po ay nasa tinatawag nating big mess. Our country right now is in a big mess. Yan ang sinasabi po natin. At dapat meron pong managot. Ngayon, hindi na po nila alam kung ano po gagawin nila kung paano nila aapulahin ang init ng mga kababayan natin, mga netizens at mga Pilipino na nagtatanong kung ano talaga nangyayari sa pera ng bayan. Nararapat lang po yan na tayo po ay mag-ingay. At ngayon, noon sinasabi po nila na si PRRD, si UNGAB ay nagsisinungaling. But they are not analyzing or hindi po nila iniintindi yung sinasabi ni PRRD. Pero ngayon, itong si Lucas Bersamin biglang bumawi at sinasabi niya na wala daw silang kinalaman kung may blanco man o wala. Kung may blanco, wala silang pakialam, wala silang kinalaman. Kumbaga, they are saving their ashes sa kahihiyan or sa kasalanan. Kasi alam nila na iaakyat po ito ng kampo ni Pangulong Duterte kasama at ang iba-iba pang mga grupo papunta sa Korte Suprema. At dito, malalaman natin ngayon, mga kababayan, kung saan talaga nagkaroon ng insertion, kung saan nagkaroon ng fill in the blanks. Kasi biglang ni-ratify ito, mga kababayan, kung saan meron pang mga blanco. Ang sa tingin ko dito, hindi ratify Si Ratatouille ang pumasok. Biglang pumasok yung daga at bigla-bigla na lang nag-fill in the blanks doon sa papel ng BICAM. Partners. Tama ka dyan, partner. Parang ako medyo may ako yung nagugulimahanan. Tama ba yung ating bakit tahimik yan si Batman and Robin? Itong si Lacoste tsaka si Crocs dyan. Tahimik kayo. Diba? Dati kayo di ba? Sa nyo yan sa teritoryo nyo nangyari yan. Ibig sabihin, wala kayong, posibleng wala kayong alam dyan na ba? Well, halatang halata. Ano masasabi mo dyan, partner? Marami-rami na silang kakaharapin na kaso pag natapos yung termino nila. Ayo. Yan yung pinaka dito. Kasi, eto ako pa, baka hindi nyo, baka medyo, katulad na sinabi ni Master huwag nating kakalimutan itong issue ng BICAM. No? So, marami na ho tayong nakaligtaan at nakalimutang mga issue na kailangan natin dapat palaging pag-usapan. Katulad lang nung sa Alitagtag, Batangas. Yes. Yung pulburon. Wala na yun. Asan na? Flood control, issue, 1.4 billion kada araw na Wala na rin. Walang investigasyon. Yung about sa mga travel ni Marcos Jr. sa iba't ibang bansa, ilang milyon ang ginastos doon. Wala rin silang may paliwanag. Hanggang ngayon, wala na rin. So ngayon, wag na ho nating hayaan na itong BICAM ay BICAM, no? BICAM pala. Etong BICAM, wag ho nating hayaan na makalimutan na naman natin to. Bigla na lang mawala. Sa lahat na nangyaring issue dito sa Pilipinas, no, ay lahat na ho ng nangihingi tayo ng sapat na kasagutan at katanungan dito na bakit ganito ang mga nangyari. At ngayon, hanggang ngayon, hindi na po nila naipaliwanag yan. At eto, wag na ho nating wag na ho rin ulit nating hayaan na biglang makalimutan or mawala na naman ito. Katulad yung makikita nyo dyan sa screen, yung katulad lang yan. Ito, malaking sampal to sa mukha ng congressman dyan na sinasabing gusto lang daw ng mga Duterte na maibalik yung pondo. Tingnan nyo nga, dito maliwanag na maliwanag dito. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung pinapa-impeach nyo. Vice cam tuloy nga. Vice cam. Tingnan mo, zero. Office of the Vice President. Samantalang tignan nyo, billion. Ang dami pala natin pera talaga, no? Ang dami na. Ito yung palagi ko sinasabi. Mayaman ng bansa natin, madamot lang at korap ang gobyerno natin. Kaya nung nakausap ko nga dati si Pastor Kibuloy,
yung mga pangarap niya sa atin. Sabi niya, alam mo, very possible yun. Yung mga trend. Bakit? Ang dami nating pera. Tingnan mo yung yung budgetan natin. Billion. Billion. Kung saan-saan lang napupunta. Yes. Kaya hindi tayo makaangat-angat na pag-iwanan na tayo eh. Diba? So, pero, Master Judea, Pero ang problema kasi dito, partner, no, hindi tayo umaangat kasi inuuna nila yung mga pansarili nilang interest, no? Pinuuna nila yung pansarili nilang interest at ngayon, ang tinatrabaho nila, they are doing the best that they can to destroy the Dutertes para masira pangalan ng mga Duterte at wala nang makabalik na Duterte sa Palasyo Malacanang. Kasi alam na nila kung ano ang mangyayari sa kanila pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang. So, isa nga itong si Abante na ayaw daw niya maging presidente, si VP Sara Duterte.